Magandang gabi po, lungsod ng Calapan, mga bayan po ng Baco, San Teodoro, Puerto Galera, Rojas, at makakasama na rin po natin ang mga Nauhenyo at ang bayan po ng Victoria. At ito po ang Newsline City Talk, isang malayang talakayan po para sa inyong aming mga manonood. Ngunit bago po tayo magsimula ng ating programa ay nais ko po magpasalamat sa lahat po ng nakiramay sa panahon po ng aming pagdadalamhati sa pagpano po ng aking ama nitong nakaraan lamang mga linggo. At ganun din po ang aking pasasalamat sa aking kapamilya sa Tamaraw Vision Network po na sumuporta po at patuloy na umaalalay po sa inyong lingkod. Sa staff ng Newsline City Talk, nung wala ako, talaga naman pong buong-buo ang ibinigay nilang suporta sa programa at talagang pinakita po nila ang pagmamahal po sa ating malayang talakayang itong City Talk. At ganun po, sinabi nga po nila, when misfortune happens in life, we always think that God has greater plans. So, lahat po na nangyayari ay may rason, may dahilan, maaring ito'y bagong simula, bagong pag-asa, at bagong buhay po sa ating mga naiiwan dito. At ayoko pong simulan ng gabing ito ng manungkot at tuloy-tuloy po ang ating malayang talakayan dito dahil po mainit ang ating pag-uusapan. Ito po ay ang papalapit na halalan, paghandaan at tutukan. Sabi nga po nila, election fever is on. Dahil po sa October 1st po hanggang 5 ay filing of candidacy na po. At ngayon pa lang po ay marami na tayong nakikita na matitikas at nakikita natin o suspecha natin ito ay mga tatakbo. Pero marami po tayong dapat alamin pa. Marami tayong dapat na impormasyon na makuha sa mga taong dapat nating kilalanin sa gabing ito. Ito po ang ating mga panauhin. Hindi na po natin patatagalin. Una po nating panauhin ay ang chairman mismo ng PPCRV Oriental Mindoro Parish Pastoral Council for Responsible Voting. Wala pong iba ang ating kaibigan, Mr. Resty Consigo. Good evening, sir. Good evening po sa mga mamamayan, sa mga nakikinig at nanonood sa ating City Talk. Isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat. At ang ating ikalawang panauhin po ay isang batingang election officer po. Ito po ay pinadadala lagi ng ating pong COMELEC sa mga bayan o lungsod na meron po tayong nakikita diyang mga sigalot o may problema. Sabi ko nga po, ito ay matagal ng COMELEC officer at ito po ay magbibigay sa atin ng mga magagandang impormasyon po at kapakipakinabang nating magagamit at magiging gabay sa darating na halalan. Siya po ang municipal election officer po ngayon ng Rojas Oriental Mindoro, wala pong iba kundi si Mr. Nestor Salvacion. Magandang gabi sa inyong lahat, sa inyo, Dake, at saka sa iyo, Resty. Sa lahat ng nakikinig sa City Talk, tumutok lang po kayo at mabibigyan namin kayo ng tamang informasyon sa gabing ito. At yan mga kaibigan, dalawa lang po ang ating guest ngayon, pero mabigat po ang ating pag-uusapan at sinisigurado ko po sa inyo na sa gabing ito ay marami tayong kapupulutang informasyon at mga detalye mula po sa ating mga panauhin. At simulan na natin, sir. Gaano ngayon ng kabisi ang ating pong COMELEC, ang ating pong tanggapan ng COMELEC? At sa PPCRB po, ang ating katanungan, sir, ang PPCRB nga po ba ay sumusupot lamang tuwing oras ng eleksyon o panahon ng eleksyon? Unahin po natin si Sir Nestor. Ang ginagawa ngayon ng Commission on Elections ay patuloy ang ating registration ng mga botante at hanggang October 31 ito magtatapos at maliban na lang sa October 1 to 5 na filing ng Certificate of Candidacy ay tinitigil muna yung pansamantala yung pagre-rehistro pero pagkatapos noon dire-diretso tayo hanggang October 31. Ayan, narinig po natin. So hanggang 31st po ang katapusan ng buwang ng Oktubre po maaari pa po tayo magparehistro. Sir, ako po yung magpapadadayo ko dahil ako po ay 2 taong hindi nakaboto dahil ako po ay nasa ibang bansa. Ako po yung magpapa-deactivate. Tama po ba? Ang tawag po doon ay reactivate. Reactivate. Ano nga pala deactivate? Okay, sir. Magpapa-reactivate ako. Ano po, sa katulad ko, ano pong proseso dapat kong gawin? Ang gagawin nyo lang ay you will personally appear at the Office of the Election Officer, City of Calapan, at sasabihin nyo doon na ang inyong pangalan ay na-deactivate na, and then you will inform them na kayo ay magpapa-reactivate. Okay, magpapa-reactivate. Fill up kayo ng form for reactivation. Yun. So, ako mismo ho ay pupunta sa tanggapan ng ating COMELEC bago magkatapusan ng Oktubre para po
makaboto ko at magamit ko po ang aking karapatan. At sir, isa pang katanungan, kumusta registration natin ngayon so far? So far, ang ating registration ay maayos naman ang turnout. Sa kasalukuyan ay meron tayong 389,743. Wow. 389. 743 ang buong Oriental Mindoro. Buong Oriental Mindoro, sir, to. So, sa tingin niyo, sir, compared to the last statistic po natin? Tumataas ito dahil nagkakaroon tayo ng patuloy na registration. Patuloy na. Bakit, sir, nauna yung filing of fund? Parang it's the first time siguro sa pag-observe ko po ng ating mga election, bakit parang nauna yung filing of candidacy dito sa, tapos ang deadline ng registration is on the 31st. Actually, yung registration natin nagsimula pa noong 2011. Okay. At ito ay matatapos ngayong October 31, 2012. Okay. Diyan lang kayo, sir, at marami po tayong itatanong, lalo na to sa filing of candidacy. Alamin natin ang mga requirements kung sino pong gustong tumakbo ngayong eleksyon, malalaman po natin kung anong dapat yung gawin. Pero bago po ang lahat, tanungin po natin na isa pa po nating panauhin, si Sir Tito Resty. Yes, alam po nating BCBC at ang PPCRV po. Marami po nagtatanong, ang PPCRV po ba lang ay sumusulpot tuwing panahon po ng eleksyon? Ang totoo nga po niyan ay parang gano'n na nangyayari sa kasalukuyan, pero may mga previous meetings na po kami na not only before and during the time that election, but after the election, we will continue. Maggagawa po kami ng isang advocacy sa lahat ng pamayanan level, sa municipal level and provincial level upang maghikayat ng mga volunteer para yung tinatawag nating good governance ay makapag-participate tayo sa mga mananalong kandidato na gustong maglingkod sa ating bayan. At patuloy naming mamomonitor to. Kasi ang nagiging diferensya nga before naging aktibo lang ang PPCRB before and during the time the election. Ay ang hinahabol nga natin is yung maging maayos yung pamumuno ng luluklok, yung mananalo na sabi nga natin sana maging maayos. Pero pag wala namang nagbabantay na tulad nga ng PPCRB, parang nakikita namin na balik lang sa dati. So ngayong taon na ito, actually nakapag-start na kami ng pagpupulong last August 25 sa Socorro at may mga pinag-usapan na kami tungkol sa pag-organize nitong advocacy ito, yung good governance, na ito po ay nandun din sa part ng PPCRB. Kaya lang po, for the meantime, ay iniintay pa rin namin sa kasalukuyan yung accreditation ng COMELEC. Kasi yung PPCRB, hindi pa rin siya pwedeng tumuloy-tuloy ng trabaho kung walang accreditation tayo sa COMELEC. Madadali tayo niyan. Sabi nga natin. Dapat may legal tayong link sa kanila. Pagtulong. Parang sabihin ko nga na tayo, isa lang sa mga galamay ng COMELEC upang makamit natin yung champ na tinatawag, clean, honest, accurate, and meaningful election. Okay, Trump election. Yeah. Tatandaan ko yan, Tito Resty. So, napakaganda na sinabi nyo na bagamat tinatanggap natin na yun talaga ang parang nagiging papel ng PPCRB. Pero sa panahon ngayon ay pinipilit natin na magkaroon ng tuloy-tuloy na serbisyo. Yun nga po ang nanais ngayon ng PPCRB at baka pwedeng may mga pangalan pa kaming acronym na ilagay dito nang sa ganun ay patuloy kaming makatulong sa pagpapaayos ng ating mga namiminuno sa gobyerno. Ay, mahirap yan, Tito Resty. Dalwan yan. Kung nandun yung tinatawag nating people's participation sa government, ay makakamit natin yung ninanais nila at yung ninanais natin. Yung tulungan. Kasi naniniwala naman ako na yung gobyerno natin without the help ng mamamayan ay hindi naman siya magiging maayos. So dapat tulungan natin sila. Pero Tito Resty, pag-usapan natin yan. Yung pinupunto mo later on, kasi unang-una marami nagtatanong talaga, saan ba hinuhugot ng mga volunteers ito? Kasi una-una para nag-volunteer ka sa gulo during election. At padalawa ay talagang siguro kailangan mabigyan tayo ng tamang impormasyon sa mga botante natin. At alam kong ito ay isa sa mga tungkulin ng PPCRB. Totoo po yun. Yung pagtulong sa COMELEC natin, yung education campaign sa ating mga mamamayan, yan po ay talagang ginagawa ng simbahan bilang aming yung social na pangangailangan ay maituwid mo rin yung kanilang kaalaman tungkol sa ano ba yung dapat na ginagawa ng isang boboto at ano rin yung dapat gagawin ng mga iboboto natin. Actually, before the election, nagkakaroon tayo ng spiritual retreat sa mga lahat ng kandidato. Para nang sa ganun ay magkaroon lang tayo ng kaunting pagmamahal sa Diyos.
pagyakap doon sa mga Kumusta naman yung attendance, kailangan. Tito Resty? Maganda naman po. Kasi once in-invite mo sila, willing talaga silang mag-attend. Yung lahat ng gusto maglingkod sa gobyerno. Kasi alam ko, kahit yung ibang sekta ng religion, pag in-invite namin yan, dumadalo talaga. At ito ay gusto-gusto rin nila. Na sabi ko nga, sa totoo lang naman, pag malapit na yung election, marami naman sumisimba na eh. Marami sumisimba. Totoo yan, oo. At yan yung mga kasama natin. Mga kasama natin yan. Ika nga ay wala naman tayong iniitsupera sa kanila dahil sila ay kakampi natin sa pagpo-process ng mga programa sa ating lalawigan, pagsasaayos at pagtulong sa mga mahihirap nating kababayan. Correct, kayo Tito Resty. Pero bago natin balikan yan, Tito Resty, balikan ko lang si Comelec officer natin dito na, Sir, dun sa October 1st, sa filing of candidacy, maaari nyo ba kami bigyan ng guidelines para po dun sa mga nagnanais, sa mga manonood natin na gustong tumakbo ngayong darating at papalapit na halalan? Okay. So, batay ito sa Comelec Resolution 9518. Ito ay guidelines on the filing of the certificate of candidacy of official candidates of political parties or coalition of political parties in connection with the May 13, 2013 automated synchronized national, local, and ARMM regional elections. Maaari ba magbigay tayo ng konting guidelines, sir? Dun sa section 1, Sige, sir. sa section 1 ito ay the person must personally file, no? Kailangan personal kang pumunta sa tanggapan po or any representative in writing, yung authority niya in writing. Okay, so lumalabas, yes, yun ay sworn certificate of candidacy, meaning kailangan yan ay nakanotaryo, no? Yung notaryo publiko. I-note natin po yan sa ating mga manonood. Yung notaryo publiko ang kailangan nila dito. At saka, ang Commission on Elections, yung Comelec officer, ay hindi pwede na mag-administer ng oath. Kaya sila, yung mga pupunta sila sa notaryo publiko. Okay. At the same time, yung sa kanyang certificate of candidacy, yung contents nun, ay merong prescribed format ang ating Commission on Elections. Actually nga, nakapag-download na tayo. At eto na yung siguro later ipakita natin yung mga prescribed forms, yung certificate of candidacy nila na ipa-file 5 legible copies. Okay, 5 legible copies. Okay, sir. Yung 5 legible copies na yan, dapat yan ay may attachment din ng certificate of nomination and acceptance if they belong, if they are being, they are being nominated by political parties or coalition of political parties. In case of independent candidates, wala na talagang nomination siyempre yon. Okay. Pero pag nominated ka ng political party, kailangan attached. Attach yung certificate of nomination and acceptance. Yan ay pinipirmahan ng party president nila or chairman or secretary general na accredited sa Commission on Elections. Okay, sir. Meron pa ba tayong dadagdag? Doon sa kailangang malaman? Marami pang tayong pwedeng pag-usapan sa mga different sections. Actually, yung section 1 ng Comelec Resolution 9518 ay tungkol lang sa certificate of candidacy, meaning they have to personally file the sworn certificate of candidacy. Yung second ay yung tungkol naman sa contents ng certificate of candidacy. Yung pangatlo naman ay tungkol sa kung saan sila magpa-file. Okay, sa pag-usapan natin to, saan po ba pwedeng i-file o saan sila pupunta? In the case of senators, ay din siyempre doon sa law department, no? At dito naman sa atin, sa ating sa probinsya, sa Office of the Provincial Election Supervisors, itong mga congressmen at itong mga governors natin, kasama na yung sangguniang panlalawigan. Samantalang yung city officials natin natatakbo, city mayors, city vice mayor, and councilors, city councilors, ay dito sa siyudad, no, sa city election officer. And then, yung ating namang mga municipal election officers, tumatanggap yan, no, para doon sa mga municipal mayors, municipal vice mayors, and sangguniang bayan members. Sir, yung sa pag-file po ng candidacy natin, kasabay na rin po ba ito sa mga party list? Yes. Marami din kasi ang nagtatanong kung ito rin ba ay kasabay dito sa October 1st. Yung date na October 1 to October 5 ay kasabay na lahat, from senators up to sangguniang bayan.
up to Sangguniang Bayan. At ito ay may pagkakaiba, no? Una, ang pagkakaiba nito ay hindi na kailangan maghintay pa ng alas 12 ng gabi. Ay, ganon. Oo. Kailangan yung October 1 to 5 ay during office hours. Ito yung 8 to 12, 1 to 5. So, ibig sabihin, sa last day, sa October 5, ay hindi na nila kailangan maghintay ng alas 12 para mag-file. Baka maghintay pa sila. Kasi, di ba, hanggang alas 5 lamang. Hanggang alas 5 ng hapon. Pagka 5:49, sir, mga 5, wala, 4, hindi pala 4, mga ganon. Ganon. If for example, at halimbawa, 4:45, ganyan, there are 4:59. There are persons who are filing. Diba may mga ganyang willing to file. May mga magpa-file pa ng candidacy nila. The election officer o the receiving officer ng Commission on Elections, like for me, the election officer ng ROAS, if there are persons who will file na mahaba pa, ibig sabihin marami pa sila, ang gagawin, batay sa ating guidelines, isusulat, ililista ang kanilang mga pangalan, no? Ililista lahat kung sino yung nandun. Sino? Yung nakalinya. Sa oras na yun. Sa oras na yun. Sa oras na yun. At pagkatapos, tatawagin sila isa-isa. Kung matapos man yan ng past 5, ay deemed file. Ibig sabihin, talagang nasa oras pa rin, abot sila doon sa itinakdang oras ng Commission on Elections. Batay sa COMELEC Resolution 9518. So, magiging stricto ngayon ang COMELEC po. Hindi na po kagaya na dati, na alas 12 na gabi, naalala ko nun sa Resti, lahat ng media maantabay kasi meron kaming in-expect na magpa-fire, pero until 10 o'clock ng gabi, ay hindi pa rin pumupunta sa COMELEC. Hindi pa rin, no? So, may mga ganyan mga star factor pa rin, may mga, di ba? May mga ganyatin para mga kandidato. So, it's malinaw sa panahon pong ito sa ating nalalapit na election. Ang pagpa-file po ng candidacy ay office hours lamang. Office hours lamang, 8 to 5. 8 to 5. So, okay. At so, yan po ay ilan lamang sa impormasyon na ibinigay sa atin ng COMELEC at marami pa po tayong tatalakayin tungkol po sa registration pa rin po. At sa PPCRP, ang operation po ng kanilang mga volunteers. Pagbabalik lamang po ng Newsline City Talk. Sa loob ng maraming taon na pagtitiwala ng sambayan ng Mintureño, si Congressman Rodolfo G. Valencia na siyang sumagip sa naaaping taong bayan laban sa mapang-abuso sa kalikasan, sa shipping monopoly, sa lalawigan, sa mga dambuhalang kumpanya ng mina na gustong sumira sa mayamang kagubatan at kabundukan sa ating lugar. Mula sa mga pagsubok at hamon ng buhay na ating kinaharap, umusbong ang mga simulain at iba't ibang programa ni Congressman Valencia. Hango sa malalimang pag-aaral, inilunsad ang mas malawak na layunin para sa bayan. Malayo na ang ating narating, subalit marami pa ang dapat gawin. Mga mithiing dapat abutin. Mga programang dapat isakatuparan. Para sa iyo. Para sa kanya. Para sa kanila. Para sa bayan. At para sa bawat isang Mintureño na nagtitiwala at umaasa sa pagpapatuloy ng kaunlarang nasimulan na. Kaya nating isulong ang interes ng bayan. Kailangan lang ng disiplina at pagkakaisa tungo sa tuloy-tuloy na pag-asenso. Talikdan ang lumang nakagawian. Ituloy ang mabuting nasimulan. Katulad ng trabaho para sa mga Kalapeño. Libre, ngunit may kalidad na edukasyon. Pabahay. Kung magkakasakit, may tulong mula sa Orange Card. Green Calapan, disiplina at pagkakaisa pa rin ang kailangan para sa kalikasan. Mahusay na serbisyo publiko, hindi negosyo.
Maganda at malinis na kapaligiran. Maayos ang lahat kasi disiplinado. May isang dakilang lungsod para sa aming paglaki. Ang bagong Calapeño ay disiplinado. Hawak na natin ang susi sa magandang bukas. Kailangan lang natin ng disiplina at pagkakaisa. Kailangan lang magsakripisyo ng bawat Calapeño. Kailangan maniwala tayong kaya natin ito. Nangyari ito sa Calapan, kaya natin ito sa Mindoro, kaya natin ito sa Pilipinas. Aksyon agad mo sa bagong Calapan. Bakit ka kasi kumabit? Alam mong di tama yan, di ba? Huwag ka nang gumamit ng pag-aari ng iba. Nakakaperwisyo ka sa mga legal na cable. Lumalabo ang signal nila. Mahiya ka naman, hoy. Illegal na cable mo, putulin na. Ano, gusto mo bang umabot pa sa kulungan? Umiwas ka na sa gulo tsaka skandalo. Huwag maging kabit. Magpakabit ng tama ngayon. Supported by PCT. At nagbabalik po tayo dito lamang sa Newsline City Talk at kanina nga po ay napag-usapan natin na simula na po ng pagpa-file ng candidacy ngayon po darating na 1 na Oktubre hanggang 5. Office hours lang po ito at hindi po kayo entertain ng ating COMELEC kung kayo po lalampas sa alas 5 ng hapon sa 5 po ng buwan ng Oktubre. Malinaw po yan. Pero kanina nga po ay may napansin nga po kami ni Tito Rescan kasi tinatanong natin kanina yung COMELEC officer natin, ano pa yung qualifications nga para kumandidato o maging mag-file ka ng kandidatura mo sa election? Sir, pakiulit nga po ulit natin to. Well, yung mga qualifications ay nakabatay naman yan sa ating fundamental law of the land, sa ating konstitusyon. At ang sinasabi lang doon ay you must be able to read and write. Able to read and write. Okay. At the same time, you must be a registered voter. Registered voter. Residence. May naka-establish ka na ng residence doon. At least 6 months prior to elections. Prior to election pa yun, ha? Yun yung ano, ha? Yun yung Okay. mga ibang mga qualifications talaga na nakalagay lang sa ating batas. So, ganun lang. So, sinasabi natin ay ang tinatadaan na lang ng batas natin, dito Resty ay able to read and write. Yes po. Tapos, ikaw ay registered voter. Okay po At yun. ikaw ay residente. Natural born. Natural born citizen ka. Filipino. Residente ka no to. Gantong lugar. 6 months prior to the election. The election. Sa ganitong kasimple at ganitong kapayak, sir, na rekisito ng ating COMELEC, paano po ito tinatanggap ng PPCRB? Lalo na po, sabi nyo nga po, ay matalinong pagpili o responsible voting. So, nandun na nga yung democracy sa atin na anybody can file. Let's say, ako ay yung isang mag-isda, nag-file ako doon, kasi qualified ako. So, parang nakikita namin, doon napapasok yung isang samahan na kung saan ay sinisino rin natin at tinitingnan. Kasi itong mga i-elect natin ito yung mag-aangat sa atin, sa lahat ng ating mga pangangailangan. Kaya nandun yung PPCRB upang ipangaral din sa mga botante na, okay, lahat naman tayo may karapatang tumakbo sa politika, sa politiko, pero nandun yung ini-screen din natin sila. Ano ba yung mga kakayahan ng bawat isa dito? Lahat naman niya may mga kakanyang kakayahan pero may mga kakanyang kahinaan din sila. At doon ay tayo ipipili kung nababatay sa mga kakayahan na ipapaliwanag natin sa mga taong boboto kung sino yung talagang karapat-dapat. Hindi lang yung nagsasabi na makatao, makadiyos, or whatsoever, na lahat ay pag-iinggan niya, tinitingnan lahat yung aspeto ng kanyang buhay. Kung paano siya mamuhay, kung paano siya manguna dun sa kanyang pamilya, at itong pamumunuan niyang malaking pamilya, kaya ba talaga? So ito yung tinitingnan natin.
at pinag-uusapan sa mga kandidato. Ito yung papel ng PPCRB. Oo nga, sir. Parang very well said, sir. Pero dun sa sinabi nyo kanina nga na dapat ay masusing pagtingin sa pagkatao ng ating kandidato. Ano ang panawagan po ng PPCRB? Ngayong magpa-file, simula na pang filing ng candidacy October 1st hanggang sa 5, ano ang panawagan po ng ating PPCRB sa mga ngayon pa lang ay nagbabalak ng tumakbo? So ngayon naman, sabi ko nga ay lahat naman ay may karapatang mag-file. Pero sana naman yung talagang magpa-file ay naandun yung puso na maglingkod at may kakayanan naman. Hindi naman yung basta nagustuhan lang ni kapitbahay, bro, mananalo ka, ikaw yung dadali namin, sige, go on. Hindi naman sana ganun lang kasimple yung pag naudyukan ka at nagkainuman lang pupwede ka na o kaya... Pag inutusan ka na nga. Yes, mayabang-yabang ka lang ng konti, marami kang kakampi sa organization, tatakbo ka na o kaya nag-organize ka ng isang maliliit na samahan. Politiko. Pwede rin, kaya lang nakikita rin natin na parang wala na bang iba na po pwede namang mamuno. Tingnan natin yung iba. Kasi nakikita natin sa lipunan, marami naman talagang qualified na mahihirap. Kaya lang, may mga kakulangan din sa pananalapi. Alam mo yung pagtakbo dito, para nakikita ko ito isang negosyo Okay. Yun ang nagiging problema na maraming may kakayanan, may pusong mamuno. Pero pagdating sa mga tao, ay parang may hinahanap pa rin yung tao doon sa kakandidato na wala sa kanyang iba meron. Ito yung mentalidad na nais basagin. Yes, siguro yun ang dapat natin makita. Grupong PPCRB. Opo. At sana makatulong din siguro lahat ng organisasyon, hindi naman po PPCRB, sa ganitong serbisyo natin, sa ganitong objective. Lahat siguro ng mamamayan, not really doon sa organization, kundi talagang tingnan natin sino ba yung... Sabi nga ay parating naririnig mo, lesser evil, papaano, yung mga ganyan-ganyan, ay papaano, baka wala na tayong iboto, pag kinuha mo yung panuntunan, pag ibinanat mo pa yung EPAN, ay lahat ay naandyan nakapicture, ay papaano, wala ka nang iboboto. Kasi lahat, bawal Ay sino ba yung gumagawa ng tama? Ay parang wala na nga kasi lahat ng mukha nila, hindi pa nag-i-election, hindi pa nakakapag-register, naglipana na. Ay, sino ba yan? Paano ba yan? So, ako rin na nananawagan sa mga kaibigan natin na andyan, na sana tingnan natin na ito naman ay kilala na naman tayo, wag na tayo masyado magpapogi. Ayan. Hanggang ngayon ay malinaw pa rin naman yung sinasabi nung ating kagalang-galang na Pangulo, na siya ay nung nagsalita nga noon, siguro yun ay babago-bago pa lang, na ipagbabawal niya yung mga paglalagay ng signage sa mga project na pati yung mukha ay nakalagay doon. Ay sabi ko nga mabuti baga kung guwapo. So yun ay dapat ay tinitingnan din natin. At yan, pinag-uusapan yan. Kasi lahat naman yan ay mga kakampi natin Oo, wala mga kasamahan natin yan. Wala tayong inisip dito kundi mapabuti tayo sa ating lalawigan, sa ating bayan. Kami, kasama nyo sa pagpapaunlad. Kung ano man yung binabalak ninyo, isama nyo kami at sana ay kami makatulong at patuloy nyong pagtiwalaan. So malinaw yan. Maraming salamat, Tito Restig. Sabi nga po natin ay maging matalino tayo sa panahong ito at tingnan natin talaga kung sino talaga yung mga kwalipikado. Bagamat payak o napaka-simple lamang ang itinatakda ng batas, able to read and write, registered voter, ito lang po yung mga sinasabi, ay magkaroon tayo ng mga batayan. Batayan dapat. May batayan talaga. At sa mga kakandidato siguro, Tito Restig, ngayon pa na nagbabalak na ay meron silang pagsusuri ba sa kanilang sarili kung talagang sila'y karapat-dapat sa posisyong kanilang gustong kakamit. O sila ba'y karapat-dapat talagang iboto o tumanggap ng pagtitiwala ng ating mga taong bayan. Alam mo sa akin, sa pagtatasa ko rin, kung titingnan natin ay hindi naman nagiging problema dapat yung mga kandidato Ang nagiging problema sa tingin ko lang ay yung mga nagduluklok sa mga kandidato. Kasi, more on voters. Yes, kasi nandito yung buhay ng mga politiko. Kahit nandiyan na, nakaupo na, nakita mo na yung performance, maayos naman, o kaya hindi maganda, pero nanalo na naman. So, nandun din sa kamay nating mga butante, yung ikagaganda ng ating bayan. Kaya sana maging matured na yung pag-iisip natin na piliin natin at ipagdasal natin talaga. Not only na kamag-anak, kaibigan, nagbigay ng ganito, iboboto mo na. Siguro, tingnan din natin yung deep in our heart na talagang siya ba talaga ay karapat-dapat na maglingkod sa ating bayan. Correct. Interesting. Okay. Tatalakayin pa natin yan sa bandang bahagi, sa huling bahagi po ng ating programa. At tanungin natin Comelec officer po. Sir, does
election po ay gumamit na tayo ng automated machine. Di nga po. At medyo sabi nga po nila ay mabilis ang naging proseso po ng ating nakaraang eleksyon. Tanong na po natin yung percentage of errors ng nakaraan. Well, may mga nagka-problema sa machine, pero napalitan naman kaagad-agad at nagka-problema dun sa CF card, compact flash disk, kung tawagin. Sila ay napalitan din kaagad-agad at kung meron mang error na konti, na-rectify naman yan. At pagkatapos nun ay naiproklama nga yung tamang nanalo. Napakaganda rin yun. Pero at least, sir, siguro talaga malaking katulungan. Talaga kung napakalaking katulungan. Siyempre, sumusulong ang bayan, dapat. Napakalaki dahil ang pagkakaiba talaga sa manual at saka sa automated natin na halalan ay talagang malaki yung pagkakaiba. Sabi nga sa automated elections ay fast count na ipoproklama kaagad yung mga nanalo. Oo, naipoproklama agad yung nanalo. Kumusta naman yung mga voters natin, sir? Dun sa pagkamit ng ating, yung mga nasa, sabi nga natin, ay nasa kanayunan, informed pa sila nung nakaraan? Yes, nung nakaraang 2010 national elections, ay talagang properly informed yung ating mga nasa kanayunan. Actually, nadistino ako sa Baco noong 2010, at halos yung pinakaliblib na lugar ay binigyan namin ng tamang information regarding automated elections. So, nagpapakita kami ng mga pamamaraan kung paano ginagamit yung machine. Ano yung mga nakita natin problems before, sir? So, before nung election siguro, maganap yung proper time of election noon, that time, ano yung mga nakikita o naranasan natin mga problema? Well, yun nga, sabi ko, nagkaroon ng problema doon sa CF card at saka yung PICOS machine mismo. Yung precinct count optical scan machine. Sa mga tao, ang naging problema nila ay dahil nga bago yung yung machine, yung metodolohiya ng pagboto, minsan isi-shade nila naglagpas-lagpas doon sa bilog. Wala nang so, yun nga ang nagiging problema. Minsan hindi nabibilang yung kanyang boto. At kung minsan naman, yung pag-shade niya ay dalawang beses sa isang posisyon. Na ang pamamaraan na yon ay mali. No? Kailangan isang posisyon, isang pagboto lang gagawin. Ibig sabihin, isang kandidato lang ang isi-shade mo doon sa kanilang katabi ng kanilang pangalan. Noted naman lahat ito, sir. At itong darating na eleksyon ay talagang tututukan natin ng pansin para hindi na maulit o ma-lessen. Well, patuloy yung ating gagawin at sa pamamagitan nga ng inyong mga media entity ay may palaganap din natin na makatulong din ang media sa pamamagitan ng bibigay kaalaman sa ating mga tao sa kanayunan. Maraming salamat, sir. Sa PPCRB, sir, nga po, ganun din, gusto kong tanong din sa Tito Resti kasi kasama din kayo ng COMELEC during the process last election, using this automated machine. So, ano naging pananaw nyo dito? Actually, ang nakita namin dyan ay yung list of voters. Doon pa lang, pag hindi nakita ng mga botante yung kanilang pangalan, ay talagang nagwawala. So, sabi ko, before that, ay dapat nagpapaskill na kami ng mga list of voters sa bawat barangay para makita ng mga boboto ang kanilang pangalan. Pagdating ng eleksyon, makakaboto sila. So ito yung mga panawagan namin. Panawagan namin yan sa mga boboto at ini-inform namin sila na tingnan ang kanilang mga pangalan sa mga presinto sa barangay kung naandun talaga yung kanilang pangalan para pagdating ng election, wala silang problema. Makakaboto sila. Yun ang number one problem. Mas mainit ang kanyang bayat pagdating ng pangalan. Kasi hinakot pa sila eh. Ang magagalit dyan, yung mga, alam mo na nagdala sa kanila doon na bakit nawala yung mga pangalan. Baka sabi nga nung iba, nagdududa. Baka talagang inalis. Posibleng ganon. Okay, may sasabihin si sir? Okay. Well, yung tungkol naman sa list of voters, ngayon pa lang ay inaanyayahan na natin at ina-encourage natin ang lahat ng botante to verify their names from the list. Ngayon, ito ay makikita sa ating mga opisina ng election officer. Sa election officer yan. So, isang pindot lang yan sa computer, makikita lang yung kanilang pangalan doon, whether they are registered or not. Now, if in case na sila ay katulad nyo, Ms. Jake, na kayo ay 2 beses nang hindi nakakaboto, 2 successive elections, you are deleted from the list. Ngayon, ano ang gagawin? Pupunta sa opisina
at mag-accomplish ng form for reactivation. Opo. Ngayon, yun namang iba, kung gusto magpa-transfer, kasi sabi nga natin na 6 months lang yung kailangan para magpa-transfer, then they can present themselves. Tapos magsabi na kami po ay 6 na buwan na dyan sa aming tinitirhan at pagdating ng eleksyon ay lagpas-lagpas na. So lumalabas, pwede silang mai-transfer sa atin dito sa kung saan sila ngayon nakatira. Halimbawa dito sa Calapan City o sa amin sa Rojas o kaya sa Baco o sa Bungabong sa Mangbayan, dapat mag-verify na sila ngayon pa lang. Ngayon pa lang. Para hanggang October 31 naman 'yan. Ngayon, pwede rin sila na magpa-validate. Alam niyo ang purpose ng validation, nakakatuwa. Dahil ang Commission on Elections ay nag-print na ng ID. Oo. Papakita ko sa iyo mamaya yung ID ko. Ako walang ID. Nag-print ng ID. Actually, yung year 2007, 2008, and 2009 sa Rojas, sa aming munisipyo, ay dumating na yung mga ID. Kaya tuwan-tuwa na yung mga tao. Yung mga nagrehistro noong panahong 2007, 8, and 9 at nagpa-validate on that particular year, dumating na yung kanilang mga voters ID. At yun ay malaking gamit. Yung gamit nyo sa bangko, gamit nyo sa, pag sinabing to valid IDs, valid ID po kasi ang nahanapan ka, punta ka sa immigration, by valid ID ka. Kung sa katulad ko, sir, na magpapa-reactivate pa lang, malabo pa ako ng... You have to wait for some years. Next elections? Ilang years ulit? Si Tito Resi, hanggang ngayon, wala pa rin. Wala pa rin. Kasi pinapaayos ko pa rin yung aking mga papeles noon at hanggang ngayon yung ID is wala pa rin. Pero karugtong dun sa kay Brad Ness na sa pagtulong sa mga voters list, kami, pag naayos na lahat yung voters list yan, humihingi kami ng kopya at ito po ay every Sunday, meron kaming voters desk sa simbahan at yung mga parokya na nasasakupan namin ay na-encourage namin na tingnan. Kasi qualified naman kami na humingi na magpa-photocopy bawat barangay, bawat presinto na doon ay naka-segregate. Kung ikaw ilaya, yung file lang ng ilaya ang pwede mong makita. So may kopya kami niyan. At ang maganda pa rin doon, tulong na rin sa COMELEC, ito talaga, ina-encourage namin ng mga pamayanan ng bawat nasasakupan na tingnan sa barangay kasi ipinapaskil yan sa barangay hall. 1 week before the election, nakapaskil talaga yan to verify their names para nga makaboto. Para yung time ng election ay hindi na sumakit yung ulo sa hindi paghahanap. At tumutulong na rin kami na may mga volunteer kami sa mga presinto na pag medyo mahirapan siyang kumita, mahanap, kami yung naghahanap para ituro sa presinto at sinasamahan. Napakaganda. Pero ito, Tito Resi, nag-start na to. Yung voters desk ba, sinasabi nyo? Wala pa. Dahil ito ay dapat may accreditation muna kami sa COMELEC. We're still waiting for the accreditation. Yung mga ginagawa namin preparation is na nag-organize lang kami ng mga core team bawat parokya. Pero we can expect this, sir, sa mga susunod na panahon. Oo naman. Parating basta na-accredited siya ng COMELEC, ay nandun yung 101% ng pagtulong namin sa COMELEC. At pagtulong na rin sa ating bayan yan. Pero ngayon pa lang, sir, ay available na. Malalaman na nila kung sila pupunta sa tanggapan ng COMELEC, kung saan nakakasakop sumasakop ang lugar nila. Isang punta lang doon, sabihin lang ang pangalan, ay mabe-verify. Yes. Aside from COMELEC office po, may iba pa po ba? Wala na. Barangay. Ang ginagawa nga namin, una, sa tanggapan ng Commission on Elections sa bawat bayan, yun ang una talaga. They can verify their names kung sila ay botante pa o hindi na. So kung sa Calapan po, sa lungsod ng Calapan, pupunta kami sa City COMELEC po. Ito sa may plaza, kay Tita Yoli. O kay Madam Yoli Nantes. At sa bayan po na Rojas, sa Rojas. Sa amin. Okay. Tapos, ang ginagawa nga ng iba, no, na gustong makatulong, katulad halimbawa, nagtitext sila sa isang radio station, and then yung mga, itong radio station naman na ito ay merong list ng listahan ng botante at later on siguro pwede doon. Nakikipag-ugnayan sa amin, isang text lang sinasabi yung presinto. Tapos aside from that, meron din tinatawag na voters information sheet. Kung saan yung voters information sheet nandoon yung mga pangalan ng kandidato, certified list of candidates, no? Before election yan binibigay. At yung kanilang pangalan at presinto kung saan sila kabilang para hindi na sila masyadong maghanap.
Voters information sheet at tawag doon. Voters information sheet. Ah. Okay, napakaganda po. Karugtong pa siguro Sige. kay Brad Ness. Actually, meron na kaming ginawa na tulong din sa COMELEC, yung pagre-register natin sa mga inmates natin. Bago siya sa probinsya. Okay. Kasi may mga circular na rin na ginawa ang Episcopal Commission on Pastoral Prison Care na ito ay pinayagan ng COMELEC natin na yung ating mga nakakulong ay pwede nang bumoto provided na nag-stay sila ng 6 months prior to election at hindi pa sila convicted na wala pa 1 taon. Nag-stay sila ng 1 year sa loob. So, ginawa na namin ito. Ulitin natin, sir. Itong dito sa provincial jail ay meron na po tayong, I don't know the numbers, pero marami po tayo dyang naiparehistro na mga inmates na hindi pa nabibistahan. Dapat mag-stay din sila 6 months prior to election. At yan po ay nagawa na namin. Tama yung kay Brad Ness na kami ay may ino-organize din dito sa Divine, na lahat ng mga estudyante dyan, meron daw more or less 300 plus, na dapat ay doon gagawin yung registration, na kung merong identified talaga na re-registered, ay po pwedeng dalhin doon yung machine. Yun ang sinasabi ni Brad Ness kanina. Ang tawag doon ay satellite registration. Satellite registration. Ngayon, yun naman ay upon request ay nag-request din kami ng permission coming from the Regional Election Director through the PES, ang aming mabait na supervisor, Attorney John Mark Lambasakan. At kapag naibigay na sa amin yung confirmation na pwede na, then we can go sa mga schools, sa different barangays, different remote barangays, satellite registration ang tawag doon. Kaya nga, inilalapit natin ang tanggapan ng COMELEC para pagsilbihan. Sir, correct, sa IPs natin. Tayo ay nagre-rehistro sa mga kanayunan na kung saan marami din ang mga IPs. At sabi nga doon sa focus group discussion namin, ay mas maganda na dapat itong mga IPs natin ay natuturuan talaga ng maayos. Para pagdating ng halalan, ay tama yung kanilang gagawin. At hindi sila nadidiktahan ng well-informed. Well-informed din sila. So, napagandang ito nabanggit natin at natalakay natin about the satellite registration nito. Kayo ay katulong. Yes po. Always na nandyan yung COMELEC, nandyan yung PPCRB, nakikipagtulungan lang kami. Hindi kayo may bida dito. Kami yung sinasawag na alalay lang ng COMELEC. Kasi may mga rules din kami na panuntunan na nanggagaling sa COMELEC na hanggang saan ba yung papel? Yun. Sabi nga po, hindi kami po pwedeng malinaw yung limitation. Yes, dapat may limitation din. Basta yung sinasabi natin na yung accredited ng COMELEC, yung PPCRB, may mga limitations din kami. Pero bago gumawa, paano ba ito? Kasi sila yung talagang implementing rules dyan sa pagdating sa botohan. Kami alalay lang dyan. Tumutulong lang, kaya nga nandun yung volunteerism. Pero itong satellite registration, so aside from nabanggit natin, talagang may nagawa na tayo, may nagampanan na tayo. Oo, dito sa Calapan City, actually, marami na silang napuntahang mga barangays. At sa amin din sa Rojas, different barangays, pinupuntahan namin. Actually, patapos na kami sa aming satellite registration. At yun nga, ang tulong namin ay ilapit sa kanila. Actually, tingnan mo na lang. Kapag sila ang pumunta sa amin sa opisina, at mga tao to ay nagpamamasahe pa, 60 pesos, 100 pesos, no? Ay samantalang kung kami ang pupunta, ay hindi na sila mamamasahe. At inilalapit pa namin ang tanggapan ng COMELEC sa kanila para sila makaboto, ma-exercise nila yung right of suffrage nila. At ganoon din po sa bahagi ng PPCRB. Basta sa ginagawa niyo pong katulad po sa ating mga dito po sa ating provincial jail, sa mga hindi pa po sa ating totoo po yun. Not only sa mga inmates, yung mga person with disability. Ito yung nabanggit natin. Ito po yung nabanggit ko kanina na sabi nga po natin, yung karapatan ng normal na tao at yung may diferensya ay isa lang po rin yan. Ika nga ay walang dapat diskriminasyon sa karapatan natin. At sila yung binibigyan natin ng importansya ngayong darating na election. So, maaari nyo kayong bigyan ng impormasyon dyan, sir, dun sa community service nyo po pagdating dito sa ating mga sa mga kababayan natin may kapansanan. Siyempre, nandun pa rin yung patuloy na pananawagan sa ating mga kapatid na may kapansanan na kami po ay willing na kayo ay puntahan, kaunin, dalhin sa ating COMELEC office para magkaroon din tayo ng pagkakataon na yung ating karapatan ay magawa natin. Kasama po namin kayo sa pag-unlad ng bayan
Hindi maging balakid, ano po? Yes, hindi magiging balakid yan dahil meron nga po tayong mga volunteer na pwedeng kaunin kayo, ihatid, ibalik uli sa bahay. Paano Napakaganda na nun. Tito Reski? Kasi may mga pagkakataon po, tulad dito sa papunta ng provincial hospital, meron talaga siyang parang sabihin ko na hindi makalakad, bit-bit ng asawa, kinaon ko siya, inihatid ko kay Tita Yoli sa ating register sa COMELEC, at nakapag-file. Tapos, ibinalik ulit sa kanila sa bahay. So, sila tuwan-tuwa, pero mas tuwan-tuwa ako dahil alam ko, nakatulong ako sa taong ito na yung karapatan kong bumoto, magagawa na niya. So, yun ang mga panawagan natin. At doon naman sa mga normal na tao, kung kayo nga ay hindi pa nakakarehistro, ay mag-file na po tayo para sa darating na botohan sa Mayo at 13, ay sama-sama tayong magluklok ng mga mamamanihala sa ating mahal na bayan. Ito rin sabi kanina nga, paano ang pag-contact sa mga ganito? Kunwari disabled siya, paano siya kukontak sa PPCRP? May mga tinatawag kami sa simbahan. Sa mga volunteers, na, hotline. No, not actually volunteers. Yung mga leader din natin sa pamayanan. Kasi ang simbahan ay meron tinatawag tayo ngayong mga MKK. Dahil ito ay programa ng hapag ng Pamilyang Mindoreño, yung simbahan ay talaga nakakapag-penetrate sa bawat pamayanan. Sa bawat pamayanan, meron kami diyang pampasko. Ito yung mga coordinator ng pamayanan na kung saan ay may direct link sa simbahan. At ito yung mga umiikot sa pamayanan kung sino-sino yung mga dapat na bibigyan natin ng tulong. So talagang nandun yung pagtulong, not only do sa pagboto, kundi yung iba financially, materially, nabibigyan natin, and more on, spiritually. Yun po, pinakamahalaga. Okay. Okay, sir. Noong August 11, month of August kasi ay PWD month. Person with Disability. Noong August 11, buong provincial-wide yan, province-wide, ay talagang nagkaroon ng pagre-rehistro sa mga person with disability. Ibig sabihin, prioritize namin sila. Sila yung binigyan namin ng pagkakataon na mauna sa pagpaparehistro. Kahit na merong iba dyan, ay inuna namin sila. Tapos, sa pagpaparehistro pa rin, aside from person with disability, yung mga buntis, yung nakikita naman natin talaga na buntis, sila yung inuuna natin. Kahit na maraming pila, sila yung pinapauna natin. Priority sila. Kaya nga kasama yung person with disability, itong mga buntis, yung may kapansanan, senior citizen, pinapauna natin sila sa paparehistro. At sa election, sa pagboto, bibigyan din natin sila ng fast lane. Sila pa rin. Fast lane po para sa mga sila yung mauna. Person with disability. Sila pa rin. Yung dapat maging buntis. Mga buntis. At saka may yung kapansanan. Senior citizen. Senior citizen. Okay, senior citizen. Napakaganda po ng mga pribilehyo yung binibigay ito sa ating mga kababayan. Lalo na po sa mga senior citizen, may kilala akong ahensya kasi na ang mga kanyang kawan niya ay talagang pasaway sa mga senior citizen. Ayoko nang balikan yun. Anyway, ito po yung serbisyo natin ng COMELEC. So, ibig sabihin, meron po tayong paglilingkod sa mga ganitong sinasabi nating sektor. Yes. Lagi yan. Nandiyan ang Commission on Elections na gumagawa ng mga resolutions para matulungan natin itong mga sektor na ito ng ating society. Lagi natin sinasabi, sir, pag election na naman. Laging ganun na naman. Laging may connotation, election na naman. Ano ba dapat ang matutunan natin sa bawat eleksyong nagaganap? Sinuuna natin siguro ang community officer natin. Alam ko si Tito Resi maraming i-share sa akin to Pero kayo po sa tanggapan ng COMELEC, pag sinabing election na naman, ito na naman, ano po ba dapat yung mga natutunan natin sa mga nakaraang eleksyon? Well, pag sinabi natin election na naman, nandiyan na naman yung mga complaint ng ating mga botante, no? Taon-taon, sir, hindi nawawala. Lagi ang may same complaint. Lang naman. Kumbaga sa mga kaibigan natin, mga kabayan, same lang yan. Pero bakit hindi nga, sir, nawawala? Hindi natin nagagawa ng solusyon. Sabi nga natin, males, at hindi rin, sir, patuloy natin ina-address yung mga problema na yan, katulad halimbawa, pagdating ng halalan, may mga pasaway na noon lamang nagbe-verify. Tapos, nakita, 2 beses na palang hindi nakaboto at wala na sa listahan, sasabihin na alis na sa listahan, no? Ay nagiging problema yan. So ibig sabihin,
nandun yung sabing election na naman, problema na naman. Problema na Pero naman. actually, hindi talaga problema. Dahil kung nag-verify lamang sila, nagawa natin ng paraan. Kasi hanggang October 31 pa. Pangalawa, itong mga mga butante natin na hindi pa rin natututo hanggang sa ngayon. Hanggang sa ngayon. Kaya dapat yung ating information education campaign ng Commission on Elections ay patuloy para ma-educate natin itong mga butante na patuloy na naging problema tuwing election. Tama yun, sir. Tingnan natin sa susunod na natin pagkaharap na ganitong malayang talakayan. Tito Resky, lesson learned from mga past elections. Alam mo, sa buhay natin, kung wala tayong problema, wala na tayong gagawin eh. Kung sa bagay. Dapat magkaroon ng problema para tayo ay may solusyon. This is a challenge for us. Kasi sabi ko nga, kung wala ng problema, patay na tayong lahat. Kasi wala ka ng gagawin eh. Wala na. So maganda yung may challenge ng kaunti. So yung challenge lang, gusto lang natin talaga na ma-minimize, ma-lessen, at gumawa ng mga tamang hakbang. Kasi nangangulugat, kaya nagkaroon ng problema, kulang pa yung ikinilos natin before. Kulang na kulang pa. Kaya naman, medyo dadagdagan natin ang pagkilos ngayon kung paano yung sinasabi na ma-lessen yan, magsama-sama tayo. Kasi hindi kaya ng iilang tao ito, dapat marami. Dapat we was united sa pagkilos. Ano ba yung gusto nating gawin? Magpulong tayo, mag-usap tayo. At kung ano yung mapapag-usapan natin, ito yung sabay-sabay nating gagawin. Masaya tayong lahat. Dapat ganun eh, masaya tayo eh. Sa ginagawa natin, nag-volunteer na tayo, dapat masaya. Tito Resky, marami nagtatanong kasi saan hinuhugot yung dedication ng mga volunteers ng PPCRV during and before election. Kasi nga, sabi nga nila, bakit pa ako mag-volunteer kumbaga sa PPCRV samantalang may makikinabang naman ako? Yung effort ko, the same effort, ay may katapat din ng mga, di ba, kapakipakinabang sa ibang mga politiko. So, paano ang pagtanggap nyo sa ganitong mga tanong? Kasi alam mo, yung pagbubuluntaryo sa isang gawain ay medyo napakahirap din kung titingnan mo. Pero sa punto sa akin, dapat magkaroon muna ng conversion, yung kanyang sarili. Dahil una, kung maayos na yung pamilya mo, pwede ka nang tumulong sa iba. Dahil yung pagtulong sa iba ay parang mas napakagandang pakilasam na maramdaman mo sa sarili mo. It's better to give than to receive. Totoo yun. At yung pagtulong na yan ay dapat galing sa puso. Siyempre naandyan ng Diyos na pinaniniwalaan natin na kung kasama mo siya, who will be against us? Totoo yan. At naandyan yung mga kasamahan nating nagtitiwala, not only sa mga paris natin, naandyan yung mga taong patuloy na nagbo-volunteer na naniniwala na part na tayo ng dapat ng pagbabago. At ang aking dasal talaga, maging matured na tayo pagdating sa election. Kasi ito na naman, problema na naman, gano'n na naman, the same problem. Pero ang problema, nasa politiko, nasa sa atin, resolvehin natin yan, kaya natin yan kung tayo isama-samang kikilos tungo sa magandang sistema na gagawin natin. Faith talaga. Faith lang talaga. Yung paniniwala mo na ito ay makakatulong sa bawat isa na magpapasaya ka, sa bawat uupo at hindi nakaupo, maligaya ka na rin. Yung patuloy na pagmamahal na ipinadama mo sa iyong asawa, sa iyong anak, ipadala mo rin sa iba. That is the point na mas maganda magiging risk of election, gagawin. Tito Resky, sa mga volunteers, paano nyo ito hinahandle? Nandun yung pagtitiwala nila sa pagtawag natin. Kasi dinadala mo yung simbahan, Parish Pastoral Council. Papasko, you are part ng simbahan. Kahit anong klaseng simbahan, kahit anong klase, basta ang tinitingnan ko dito, marinyo muna yung sarili. Kasi ito ay pagtulong sa iba. Mahirap tumulong sa iba kung yung pamilya mo, yung sarili mo ay naghihirap. Dapat makita mo muna yung kaginhawaan sa iyong sarili para ma-share mo yung kagandahan ng buhay sa iba. Mahirap mag-volunteer, pero napakasarap. Napakasarap namang tumulong sa ibang tao. Nandun yung pusong mapagmahal dapat. Magkaroon ka muna ng conversion sa iyong sarili. Pag wala ito, hindi mo naramdaman na minahal ka ng Diyos, mahirap tumulong. Kasi isipin mo, ako nga naghihirap din eh. Pero alam ko, hindi tayo pinaghihirap ng Diyos. Mahal tayo ng Diyos. Nandiyan siya, nakatingin sa atin, sa ating ginagawa. At naniniwala ako na yung mga ginagawa natin ay may mga sagot yan. At yung sagot niyan, alam na may katawan yon. Dahil masaya tayo ngayon dito sa TVNet. Masaya tayo naglilingkod sa kanila, masaya tayo nag-uusap, nananawagan tayo sa lahat ng mga concern. Magsama-sama tayo sa patuloy na pag-unlad ng ating bayan.
I'm pretty sure, Tito Resty, na ngayon pa lang sa ating mga manonood ay marami nang gustong maging volunteer sa panahon ng election at gusto na naman na nila ay yung on the right track. Ibig sabihin, pag nasa PPCRP ka, tama ang ating pagkilos dito. Maraming pagkilos na dapat inaayos din. Unang-una, alam mo yung sa part ng PPCRB, nagiging problema lang namin ay talagang yung convincing power not only to the volunteer but to sa mga parents nila. Ay, oo, mahalaga yun. Kasi yung parents ay sila yung nangangamba. At siya yung nangungulit, Tito Resty. Pag minsan, naunahan din kami ng mga politiko ay may bayad doon. Ay dito ay wala. Pero may pakain ka. Hindi, basta masaya dito. Sabi nga namin, may kaunting pagod, may kaunting hirap, pero once na makapaglingkod ka, nandun na yung saya, nandun na yung sarap. Na makita mo, natapos yung trabaho, salamat sa Diyos, buhay pa rin tayo. Masaya pa rin, nakangiti. Yung bayad, saka na yon. Sigurado. Security issues, Tito Resty. Wala naman tayong, basta nandun si God, wala tayong problema. Yung sa atin, wala naman eh. Wala akong iniisip na magiging hindi maganda. Wala akong iniisip na gano'n. Think positive. Wala dapat negative na titingnan natin kasi tayo naglilingkod eh. Naglilingkod sa tao, naglilingkod sa lahat na magiging maayos lahat ang ating gagawin kung tayo ay nakakatulong sa kapwa. Okay. Very well said, Tito Resty. At alam ko marami po kayong katanungan at kanina nga po ay flash natin sa screen natin ang mga numero kung saan po pwede kayong tumawag o mag-text kung meron po kayong katanungan o komento sa ating programa. Marami pa po tayong pag-uusapan at katanungan para po sa ating mga panauhin. Kaugnay pa rin po sa papalapit na eleksyon na ating mo dapat paghandaan at tutukan. Pero lahat po niyan ay sa pagbabalik lamang ng Newsline City Talk. Sa loob ng maraming taon na pagtitiwala ng sambayanang Mintureño, si Congressman Rodolfo G. Valencia na siyang sumagip sa naaaping taong bayan laban sa mapang-abuso sa kalikasan, sa shipping monopoly, sa lalawigan, sa mga dambuhalang kumpanya ng mina na gustong sumira sa mayamang kagubatan at kabundukan sa ating lugar. Mula sa mga pagsubok at hamon ng buhay na ating kinaharap, umusbong ang mga simulain at iba't ibang programa ni Congressman Valencia. Hango sa malalimang pag-aaral, inilunsad ang mas malawak na layunin para sa bayan. Malayo na ang ating narating, subalit marami pa ang dapat gawin. Mga mithiing dapat abutin. Mga programang dapat isakatuparan. Para sa iyo. Para sa kanya. Para sa kanila. Para sa bayan. At para sa bawat isang Mintureño na nagtitiwala at umaasa sa pagpapatuloy ng kaunlarang nasimulan na. Kaya nating isulong ang interes ng bayan. Kailangan lang ng disiplina at pagkakaisa tungo sa tuloy-tuloy na pag-asenso. Talikdan ang lumang nakagawian. Ituloy ang mabuting nasimulan. Katulad ng trabaho para sa mga Kalapeño. Libre, ngunit may kalidad na edukasyon. O bahay. Kung magkakasakit, may tulong mula sa Orange Card. Green Calapan, disiplina at pagkakaisa pa rin ang kailangan para sa kalikasan. Mahusay na serbisyo publiko, hindi negosyo. Maganda at malinis na kapaligiran. Maayos ang lahat kasi disiplinado. May isang dakilang lungsod para sa aming paglaki. Ang bagong Kalapeño ay disiplinado. Hawak na natin ang susi sa magandang bukas. Kailangan lang natin ng disiplina at pagkakaisa. Kailangan lang magsakripisyo ng bawat Kalapeño. Kailangan maniwala tayong kaya natin ito. Nangyari ito sa Calapan, kaya natin ito sa Mindoro, kaya natin ito sa Pilipinas. Aksyon agad mo sa bagong Kalapan.
kasi kumabit. Alam mo hindi tama yan, di ba? Huwag ka nang gumamit ng pag-aari ng iba. Nakakaperwisyo ka sa mga legal na cable. Lumalabo ang signal nila. Mahiya ka naman, hoy. Illegal na cable mo, putulin na. Ano, gusto mo bang umabot pa sa kulungan? Umiwas ka na sa gulo tsaka skandalo. Huwag maging kabit. Pakabit ng tama ngayon. Supported by PCT. At nagbabalik po tayo dito lamang sa Newsline City to kung saan po ay pinag-uusapan namin. Dito po ay ang tungkol sa papalapit po na halala na kailangan po talaga nating paghandaan at tutukan. Kasama pa rin po natin sa gabing ito ang Comelec Officer po ng Bayan ng Roxas, kung saan po ay siya isang batikang Comelec Officer na po. At talagang ilang eleksyon na po ang kanyang pinagdaanan ay talagang nasubok na ang kanyang kakayahan at ang ating chairman po ng PPCRV, mula iba po ko dito, Resty. Kanina sa pinag-uusapan nating volunteerism kanina sa bahagi po ng PPCRV. Sir, dun sa PPCRV, ano po ba yung gawain talaga during time of election? Katulong kami ng COMELEC sa pag-inform sa mga tao na magrehistro. Yun ang number 1. They must be registered sa mga designate na lugar at sa mga takdang panahon. Katulong kami dyan sa pag-information dissemination sa mga pamayanan. May mga qualification. Ano ba yun? Dapat 18 before nung May 13? May mga ganun ba na information? Tapos ay patuloy din kaming tumutulong doon sa mga inilalabas na circular na kung kailangan nga daw ay magrehistro ang mga inmates, magrehistro ang mga person with disability, yung mga buntis. Ito ay pinapanawagan namin yan sa mga kasamahan namin na parishioner, not only sa Catholic but all throughout sa pamayanan, sa barangay level. Kasi itong mga ginagawa natin ito ay malaking tulong. Kaya sabi ko nga kami ay alalay ng COMELEC kung ano man ang gagawin nun, nakikipag-coordinate. Kailangan lang kasi ugnayan eh. Pag may mga ugnayan ganyan, baka naman Tito Resty, tulungan nyo kami. Kailangan namin yan trabaho para may magawa din kami. Tapos yung mga pamantayan, kami na yung gumagawa niyan galing sa National Office, kina Tita De Villa. Ito na yung mga pagsala na sabi nga natin ay anybody can join na tumakbo, magpirma doon at mag-file. Pero sabi ko naman hindi naman lahat ay po pwedeng manalo. Dapat ini-screen din natin kung sino yung dapat manalo. Kasama ang malaking papel namin dyan sa PPCRB yung information dissemination campaign. Doon sa mga boboto at doon sa mga politiko na gustong maglingkod. Parating panawagan yan. And yung mga ginagawa namin, lalo't higit, ito malaking bagay na nagkakaroon kami ng forum. Kung kinakailangan, lalo na yung mga critical na bayan, medyo matindi ang labanan. Sabi nga natin, pareho mong kakampihan. So dapat magkaroon tayo ng kamayan muna. Magkaroon muna tayo ng sabi ko nga ay isang araw na magpulong tayo, mag-retreat muna tayo, at pahinga muna tayo, mag-usap muna tayo tungkol sa Diyos, tungkol sa pagiging leader, sa paglilingkod, kung ano ba tayo talaga, yung ba talagang calling natin. Tapos sumarap tayo sa tao na maayos pa rin yung ating postura na hindi tayo nag-aaway. Para maano natin yung mga tao na mature na dapat tayo talaga, mature na tayo. So yung patuloy na pagtulong namin, ay naandyan lang kami upang tumulong din sa ating COMELEC at higit sa lahat sa tao natin na gustong maging maayos yung ating buhay, maging maayos yung ating gobyerno. Tayo po ang sagot, hindi po yung mga nakaupo. Isa lang bagay din po sila na uugit ng pagpapaganda ng ating bayan, kundi manapay tayong lahat ay tumulong. We must be a part of the solution, not the problem. Correct po. Napakaganda na sinabi nyo, Tito Resty. Maging bahagi tayo ng katugunan. Katugunan sa mga problema. Sa bahagi pa ng ating COMELEC, sir, sabi nga po, preparation sa election na marami nagtatanong,
Ngayon po ba, ipa-fire na rin po ba dapat yung mga volunteers? Pinag-uusapan natin volunteers, yung mga names ng volunteers, ng mga kandidato? Well, upon accreditation, basta pinakita nila yung papel nila, yung dokumento na they are accredited, and the Commission on Elections will furnish the offices of the election officer kung sino yung mga accredited at citizens arm ng ating so ito rin yung panahon, sir. Itong October 1st to October 5. Basta yan ay dumating sa amin, we will inform the PPCRB and then sila magsasabit ng mga pangalan ng kanilang mga volunteers para sa corresponding IDs nila. At ito po naman ay nagkakaroon din kami ng pagpupulong kasi hindi basta-basta yung volunteerism na tinatanggap namin. May mga criteria din kami at ibinibigay din namin, ino-orient din namin sila. Kasi hindi basta lahat ay pwedeng mag-volunteer eh. Meron din kaming criteria. Halimbawa, isang criteria ay, alam mo ba na dapat wala kang kinikilingan? Baka ikaw ay may tiyo, may tiya, or kaibigan, kamag-anak. Ay hindi ka pwede dito. Magiging bias tayo. Dapat neutral, wala tayong dinadala. Pero, buboto ka. Huwag mo lang ipapangampanya yung iyong kamag-anak. Silent lang. Pero bawal din yon. Kasi pag PPCRB talaga, neutral tayo. Lahat ay kakampi natin yan. Wala tayong kaaway, wala tayong sinisino, babanggitin ng pangalan. Pag binanggit mo isa, pareho mo nang banggitin para hindi maginanakit. Tama, correct. Oo. Ano pa po criteria, Tito Res? Siguro yun lang ay isa sa, ay nakikita namin na yung age dapat butante rin siya. O registered voter. O registered voter din siya. Paano ba natin, Tito Reski, na... No, hindi pa pwedeng tumubog sa voluntarism yung underage dahil yan ay bawal din sa atin. Dapat yung nakakaintindi at ang kinukuha ditong volunteer ay yung within the barangay level para hindi na siya mamasahe pagpunta ng iba-ibang barangay. Madali lang siya. Madali lang siya. Kaya marami kang na-encourage sa mag-volunteer. Halimbawa, sa isang pamayanan sa ibaba, mga taga-ibaba ang iyong kukuhanin. Depende sa number of voters registered para tingnan mo rin kung ilang tao ang dadalhin mo doon para magmanman, magmasid doon sa mga bawat presinto. Kasi kailangan namin ay mga 2-3 volunteer bawat presinto. So marami siya. Okay. So tuloy-tuloy ang panawagan po ng PPCRB. Mas marami, mas masaya tayo. Oo. Kailangan natin na marami. At kailangan po talaga marami para matibay ang ating organization at ang ating pong gagawin sa eleksyong ito. Pagdating po dito sa issue ng party list, sir, sinasala din po ito ng COMELEC. Well, sa Commission on Elections, sa taas yan, sa main office, sila nagsasala ng mga party list na natin. Ano ang pananaw po natin dito sa PPCRB? Kasi alam po natin, maraming mapaglinlang na grupo na talagang lumabas ng mga nakarang elections dito po pagdating sa party list. At alam natin yung ilan nga po ba wala lang, mini-mo na lang po ng mga voters natin kung sinong party list ang kanilang iboboto. Pero ano po panawagan po natin dito pagdating sa party list? Ang alam ko nga po dyan sa ating mga party list ay pinayagan para dun sa mga samahan o grupo o sa mga tao medyo talagang mahihirap dapat. Na ang lumalabas ay kung sino pa rin yung mga politiko ang nagpo-form ng grupo para sila rin yung lumuklok doon kung sakasakali at mananalo. Yung sinasabi nila Tito Res, yung ginagamit din ng backdoor. Yes, oo. Maraming nakaupo ngayon na yan ang ginagamit. Kaya nagsulputan nun na may kaunting samahan, akala okay na yon. Kaya naniniwala rin ako doon sa screen ng committee ng COMELEC na ang dami na niyang naalis talaga. Kasi nakita niya, hindi sa ganun kahirap, kundi mga milyonaryo eh. Oo. Na hindi pang average sa tao. Oo, parang hindi ko makitang kakatawanin niya yung hindi talaga organisasyon, no? Kung titingnan natin ang talagang tuntunin ng party list ay may represent yung marginalized sector of society, katulad ng elderly, kababaihan, mga indigenous people natin, youth, no, sa labor. Kaya nga ito ay sinasala ng Commission on Elections para maiwasan yung mga nangyari na noon. Nakaraan. So marami na rin po natanggal na party list. Hanggang sa ngayon ay nagsasala pa rin. At sa bahagi po ng PPCRB, matalinong pagtingin din siguro at pagsuri sa mga ganitong organisasyon. Sa amin naman dito sa mga ganitong party list, bahala na dyan ng magsuri ang COMELEC.
Kasi kami naman walang say dyan. Basta na-accredited dyan, ang panawagan na lang natin, tama yung kanina na ito ba ay karapat-dapat na represented ng marginalized na grupo para ating iluklok. Pero kung hindi, ay pagdasalan natin pag-aralan kung sila ba talaga ay nararapat. Kasi nakakatawa, Tito Leste, sa sektor ng mangingis na hindi mo iniisip na marunong mangis ng taong ito. Parang hello, parang gano'n ako kasi kakatawa siya ng sektor yung isa dyan, na sektor ng manggagawa ng security guard, manggagawa ng mga ewan ko nga baga kung ano itong lumalabas. Tuloy-tuloy po tayo at bago tayo may masasabi at mabangkit, ay unahin na po natin ang katanungan ng ating mga manonood. At tuloy-tuloy po, kung kayo po may nais na ipasagot sa ating mga panauhin, ay i-text nyo lamang po yan o di kaya po itawag po sa ating mga telepono. At maggiting ko po yung mga telepono po natin. Sa Katsi, we have 288-4260. Globe ay 441-0536. At kung cellphone, meron po tayong smart, 094-821-61644. At ang Globe po ay 0917-335-3584. Sun, 0923-746-5504. Kompleto po yan. So, inintay lang po namin ang kainyong mga text at komento para po sa ating malayang talakayan sa gabing ito. At una po nating tanong, para siguro sa ating Comelec officer, kailan po may re-release ang voters ID ng lahat ng nagparehistong botante sa Oriental Mindoro? Dumating yung ating data capture machine noong 2005. So, lumabas sa 2005 and 6 ay naibigay na yung mga voters ID ng mga yon. And then, yung sunod na pagbibigay ng Commission on Elections, pagpiprint nila ng mga ID, ay yung year 2007, 2008, and 2009. Pagkatapos niyan ay wala pang dumarating ulit. Wala pa po, sir. Pa. So, yung mga nabanggit lang ng mga taon, doon lang natin. At bilang si Tito Resty, maghintay daw po. Maghintay muna po tayong lahat. Ang pangalawa nating katanungan, may mga gagawin po ba kayong satellite voters registration sa mga pamayanan bago ang deadline ng pagpaparehistro sa October 32? Ang satellite registration ay nire-request muna natin at pina-aprobahan sa Regional Election Director namin sa Commission on Elections through our Provincial Supervisor, Attorney John Mark Tambasakan. Kaya pag na-approve yun, ay pumupunta kami sa mga pamayanan para magkaroon ng satellite registration. Pero sa kaso ng Calapan City, actually meron ng ginagawang satellite registration. Hindi ko lang alam kung tapos na sila. At sa amin, sa munisipyo ng Roxas, ay halos patapos na kami sa satellite registration. Okay. So, ganun pa man, hindi pa po natin tinatapos. Basta meron pang meron pang mga pamayanan or barangay na hindi pa napupunta na sa satellite registration at yun ay approved ng ating Regional Election Director, then saka tayo pumupunta sa mga barangay na yun. Okay. Ang synchronized election po ba sa 2013 po sa pagsasabayin ang national at local election down to barangay? Ito po ba ay napag-uusapan na sa Comelec kung matutuloy po ito at anong kahandaan ng Comelec hinggil dito? Ituwid lang natin ng konti. Ang May 13, 2013 automated synchronized national, local, and ARMM regional elections. Hindi barangay. Hindi barangay. Ang barangay ay may separate date. May separate date. Noong 2010, ayan ay ginanap noong October 29, I think. Parang ganon. So, ibig sabihin ngayon, ayon sa batas, ang ating barangay officials ay maglilingkod ng 3 taon. Unless, ang mayroong batas sa ating Kongreso na magsasabing they will be extended up to another 2 years. Okay. So, malinaw po doon sa nagtanong po na hindi pa po kasama dito ang barangay. Hindi pa kasabay ang barangay elections dito. Bago po ba noong pong nakaraang eleksyon, nagsagawa po ba ng counting ang PPCRB kahit may mga PCOS machine na, PCOS machine na? Ang totoo po niyan, meron po kaming kopya nung ating mga katatapos na pinagtalihan ng boto. Ito po ay patuloy naming sinasummarize sa atin sa katedral. At lahat po ng ating mga presinto ay meron tayong volunteer na sila yung kumukuha ng number 6 copies ng ating result para bilangin din. Meron din po tayong ginagawa ditong counting sa katedral kung saan sinasummarize din po natin ito.
at tayo ay nagbibilang at nagpapakapuyatin sa pagbibilang nito. Sir. Yung tungkol sa pagbibilang ng TPCRB, actually, binibigyan natin sila ng statement of votes coming from the precinct. No? Entitled sila doon. Entitled sila. And then, pagdating naman sa certificate of canvass, binibigyan din namin sila ng kopya. So, ibig sabihin, nagkakaroon sila ng pag-check kung tama yung statement of votes galing sa presinto at papunta naman sa certificate of canvass. Kung mag-total yan, mag-jive yan, and then, tama yung count. Okay. So, ito na maganda, no? Nakaka-count. O, talaga na-check. Counter-checking na nagaganap sa election. Through PPCRB also, saka sa ilang mga organisasyon natin. Magkano po ba talaga dapat gastusin o ilaan ng isang kandidato sa bawat botante? May mga kandidato na po ba na nakasuhan dahil sa overspending tuwing campaign period? Per voter. Batay sa COMELEC Resolution 9476, ay meron tayong batas sa expenditures. Ang authorized expenses natin ng kandidato at mga parties, ang President at Vice President ay 10 pesos for every registered voter. For other candidates, 3 pesos for every voter currently registered in the constituency where the candidate filed his certificate of candidacy. Yung candidate naman without any political party and without any support from political party ay 5 pesos. And then, yung political parties and party list groups ay 5 pesos for every voter currently registered in the constituency or constituencies where it has official candidates. Ito ay nakabatay sa ating batas, sa Republic Act 7166. Nasusunod to, sir? Well, kaya nga ngayon, no, ito yung batas natin. Kaya nga, ang kanila, 30 days, no, within, no, so ibig sabihin, May 13 up to June 12, right after the elections, magsasubmit sila ng SOSI. Ang tawag doon ay Statement of Contribution and Expenditures. Sa election. Ngayon, yun ang kanilang i-file sa amin. Kaya nga, we assume na tama yung kanilang ginagawa. Dahil actually, lahat ng expenditures nila ngayon ay sasalain na ng Bureau of Internal Revenue. Creditable, subject na yan, subject to creditable withholding tax na yan. Lahat ng expenditures. Ano rin ng mga nakarang elections? Last elections yan pinatupad. Sa PPCRB, sa tingin niyo po ba itong spending sa kada voters ay nasusunod pa sa ating obserbasyon? Sa palagay ko lang ay hindi talaga nasusunod yan dahil pag naririnig namin yung mga natalo, nag-spend siya ng so much money, million, ay kung bibilangin matindi talaga. Ay kung bibilangin mo yung botante, makikita mo naman siya. So sobra-sobra. Sabi ko nga, bakit gumagastos yung isang politiko na sobra-sobra na? Na saan ba talaga nang gagaling? Parating sinasabi, contribution. Pero kahit na sobra pa rin, sobra pa rin. Kasi yung mga natatalo nagsasabi, pero yung mga nanalo na, secret. Pero doon pa, papasok yung dapat makita nila dahil parang naririnig ko dyan na parang hindi ka ipoproclaim kung ikaw ay wala pa nitong mga statement na ito ng mga pinagkagasutan mo. Marami ng ganyan sa case, parang diba? Ganyan ang mangyayari. Hindi sila na-proclaim o di kaya naman na-disqualified, diba? Required dyan. Meron akong isang alam na kung sa Kalapan. Batay dito sa ating batas ngayon, sabi ko nga sa COMELEC Resolution 9476, ang ating sanctions na ginagawa ay may pinagbabayad sila ng karampatang halaga kapag hindi sila nakapag-file ng Statement of Contribution and Expenditures. Manalo at matalo. Ay dapat sila ay mag-file ng Statement of Contribution and Expenditure. Like for example, a city a mayor, a vice mayor or a sangguniang bayan councilor ay kailangan nilang magbayad ng 10,000 once they did not file the Statement of Contribution and Expenditure. Bayad lang, 10,000. Bayad. Second offense, mas yung yung 20 mil na. Kumbaga. Yun lang yung karampatang sanctions. Same for instance, di ka nag-file ng mga ganitong requirements, tapos elected ka. Yes. Papaproclaim ka, sir. Of course. Makakaupo ka pa rin kahit hindi ka makakaupo. Pero kailangan talaga lahat naman ng nananalong kandidato ay talagang nagpa-file ng Statement of Contribution and Expenditures. Wala pa tayong
karanasan. Sa 26 na taon kong pagiging election officer, ay wala pa tayong karanasan na ang isang nanalo ay hindi nag-file ng Statement of Contribution and Expenditure. Yung mga hindi... Ganun ba, sir? Pagtalo, hindi naman. Hindi naman. Actually, kasi ang kanilang... naging practice na lang, sir. Hindi, yung mga natalo, talagang nagpa-file din sila. Kasi ang mentality nila, lalaban pa ako sa susunod. Kasi kumbaga pag hindi ka nag-file, markado ka na. Kaya ngayon, ayon sa ating sinasabi sa COMELEC resolution, ay they will be fined. No, may sanction sa kanila. Yung penalty, 10,000. At kung pagtaas ng posisyon, ay pagtaas din ng halaga. Okay. Sunod nating katanungan ay paano po ba maging volunteer ng PPCRP? Madali lang naman. Kung ikaw ay nandun yung enthusiasm to serve, na yung iyong mga kabarangay makatulong sa ating mga kaibigan, kamag-anak, o lalo higit doon sa mga nangangailangan ng tulong sa paghahanap ng kanilang pangalan doon sa listahan na habang-haba, nandun yung puso mo na tumulong talaga, ay qualified ka naman. At least, ikaw ay isang butante rin sa inyong pamayanan. Dapat ganun lang. At mag-usap tayo. Mag-usap tayo. Itong mga requirements na ito, basta nandun yung willingness to serve, ay madali lang yan. Neutral. Yun lang ang kailangan lang. Kailangan neutral. So far sa ngayon. At bukod pa doon, yung iba na mapapag-usapan yan, dapat wala kang dinadalang kandidato, dapat ikaw ay voters na rin, ganon. Dapat ikaw ay doon sa iyong pamayanan magbo-volunteer. Kaya kung ikaw ay nandun sa pamayanan mo, ay madali lang siya. Madali mo siya kasi hindi ka nagagastos eh. Dadala ka na lang namin ng merienda. Ganon. Para mas, sabi ko nga, masaya. Masaya, oo. Talaga. Okay. At meron pa tayong katanungan na ating ibibigay sa ating mga panauhin. Ito po ay ang, paano po ninyo sinusolusyonan ang problema sa mga flying voters? Ito pa rin po ang ating katanungan. Pero sasagutin po ito natin mga panauhin makalipas lamang ang ilang paalala. Sa loob ng maraming taon na pagtitiwala ng sambayanang Mintureño, si Congressman Rodolfo G. Valencia na siyang sumagip sa naaaping taong bayan laban sa mapang-abuso sa kalikasan, sa shipping monopoly, sa lalawigan, sa mga dambuhalang kumpanya ng mina na gustong sumira sa mayamang kagubatan at kabundukan sa ating lugar. Mula sa mga pagsubok at hamon ng buhay na ating kinaharap, umusbong ang mga simulain at iba't ibang programa ni Congressman Valencia. Hango sa malalimang pag-aaral, inilunsad ang mas malawak na layunin para sa bayan. Malayo na ang ating narating, subalit marami pa ang dapat gawin. Mga mithiing dapat abutin. Mga programang dapat isakatuparan. Para sa iyo. Para sa kanya. Para sa kanila. Para sa bayan. At para sa bawat isang Mintureño na nagtitiwala at umaasa sa pagpapatuloy ng kaunlarang nasimulan na. Kaya nating isulong ang interes ng bayan. Kailangan lang ng disiplina at pagkakaisa tungo sa tuloy-tuloy na pag-asenso. Talikdan ang lumang nakagawian. Ituloy ang mabuting nasimulan. Katulad ng trabaho para sa mga Kalapeño. Libre, ngunit may kalidad na edukasyon. Pabahay. Kung magkakasakit, may tulong mula sa Orange Card. Green Calapan, disiplina at pagkakaisa pa rin ang kailangan para sa kalikasan. Mahusay na serbisyo publiko, hindi negosyo. Maganda at malinis na kapaligiran. Maayos ang lahat kasi disiplinado. May isang dakilang lungsod para sa aming paglaki. Ang bagong Kalapeño ay disiplinado. Hawak na natin ang susi sa magandang bukas. Kailangan lang natin ng disiplina at pagkakaisa
kailangan ng magsakripisyo ng bawat Kalapenyo. Kailangan maniwala tayong kaya natin ito. Nangyari ito sa Calapan, kaya natin ito sa Mindoro, kaya natin ito sa Pilipinas. Aksyon agad mo sa bagong Kalapan. Bakit ka kasi kumabit? Alam mong di tama yan, di ba? Huwag ka nang gumamit ng pag-aari ng iba. Nakakaperwisyo ka sa mga legal na cable. Lumalabo ang signal nila. Mahiya ka naman, hoy. Illegal na cable mo, putulin na. Ano, gusto mo bang umabot pa sa kulungan? Umiwas ka na sa gulo tsaka skandalo. Huwag maging kabit. Magpakabit ng tama ngayon. Supported by PCT. At nagbabalik po tayo dito po sa ating malayang talakayan sa Newsline City Talk. At bago po ang lahat, ay nais ko magpasalamat sa mga staff po ng ating Provincial COMELEC. Unang-una na po kay Attorney John Mark Tambasakan na ating Provincial Supervisor po ng COMELEC. Hindi po talaga siya nakarating, gustong-gusto po ni Attorney, kaya lang po ay meron siyang kaya pinadalan po natin sa atin si Tito Nestor. Okay. At ganoon din po, binabati natin sa Tia Ellen Dinglasan, si Tito Dexter Castillo, Mar Moang at Artemio Andino. Sa lahat ho ng staff na napakabait ng staff ng Provincial COMELEC. Malaking tulong po sila sa pag-organisa po at sa gabing ito na hindi po sila pumayag na wala pong darating sa tanggapan po ng COMELEC. So, we're looking forward to Attorney John Mark na makausap po at makapanayan po natin. Marami po, mahaba pa po itong panahon ng eleksyon. At alam natin makakasama natin muli at patuloy magpagiging magkaibigan at magkaagapay po ng tanggapan ng COMELEC sa lahat po ng nangangailangan ng kanilang pong tulong. Okay, at kanina po pinag-uusapan natin, flying voters daw po. Unahin natin si Sir. Ang tanong ay kung paano i-address ang flying voters. Well, kapag meron silang okay, ito na lang muna, experience ko. Sa 26 years of service ko sa Commission on Elections, wala pa akong na-encounter na nag-flying voters batay doon sa mga karanasan ko as chairman. 26 years. 26. As chairman ng canvassing committee. Kasi bawat election, nare-reshuffle kami. Katulad ko, ako ay laging nare-reshuffle dahil meron akong kamag-anak na kandidato sa aking sa munisipyo. Kaya nilalagay ako. Sabi ko nga sa inyo, in 1988, I was in Bulalakaw. In 92, I was in Rojas. In 95, I was in Bungabong. Kung saan may gulo, doon kayo pinapunta. Actually, dito sa Calapan City, I serve as the chairman ng canvassing committee noong 2004. Manual pa yan, ha? Manual elections. Kaya nga, hindi na ikaiba sa akin ang kapaligiran dito sa Calapan City. Okay. To address the flying voters. To address the flying voters. Kung meron silang nalalaman na nag-flying voters, well, sabihin nila sa Commission on Elections, and we can verify based doon sa list of voter kung talagang nag-flying voters ngayong tao na yon. Kasi, una, may listahan tayo bawat munisipyo. Hindi ka naman makakapagparehistro kung hindi ka nakatira doon sa munisipyo yung iyong tinitirhan. So, kaya nga, sabi ko nga sa aking karanasan ay wala pa. Kaya kung meron man, ay to address the problem, kailangan sabihin nila sa amin, ipakita yung proof kung talagang nagkaroon nga ng flying voters to address. Sabi naman nila, napakaliit nga ng pamayan natin, napakaliit nga ng lugar natin, kilala ng halos bawat isa. Ganito kasi, may mga pagkakataon siguro na makapangalan. Posible. Kaya nga, ito naman ay bawat bayan ay mayroong halos kaparehong-parehong pangalan. Hindi na tinitingnan yung maternal name. May mga common na talagang pangalan at apelido. Kaya sinasabi, nandun ako sa kabilang bayan. Ay, actually, hindi naman siguro yon.
dahil ang maternal name ay magkaiba. Yun, sinasabi dito, Leslie, magkaiba. Okay. At sunod nating katanungan ay ilang porsyento na po ba ang mga minorities na nakapagparehistro bilang botante? Well, sa atin ay hindi ko alam yung sa buong probinsya. Sa amin ay marami na yung minorities namin na almost 500 na yung nakapagparehistro sa bayan ng Roxas. Okay. At ang PPCRB po talaga ay tumutulong sa mga minorities natin. Ito sa mga ibang bayan natin, like Bansalay, Bulacau, PPCRB Volunteer. Ini-inform natin yung lahat ng parokya na may covered na area na mga mangyan natin, yung mga kapatid nating katutubo, napuntahan at inform sila na sila ay pwedeng magparehistro at tinutulungan din sila. Kasi dito sa Calapan, wala naman tayo ditong minorities. Pero part ng Nauhan, Bako, hanggang Bulalakaw, in-inform natin talaga yung ibang mga kasamahan natin sa simbahan na tulungan. Kasi ganun din ang count natin eh. Yung tayo, Pilipino, Tagalog, at saka yung katutubo, ganun din yung karapatan nila at karapatan natin ay isa. Kaya ang intention nga natin ay lahat na dapat naboboto ay makapag-rehistro. Kung babalikan ko nga yung flying voters na tinatawag, ito ay nag-uumpisa pa lang doon sa, hindi doon sa pagboto, kundi sa pagpaparehistro. Pagpaparehistro pa lang. Doon pa lang. Pero yung time ng pagboto, palagay ko, wala rin akong nakikita na nagreklamo tungkol dito. Pero yung time nung magre-rehistro, posibleng doon nangyayari yan. Yung hinahakot sa present by present. At so ngayon pa na naman mache-check na yan. Oo, sa probinsya natin. Na yan, ano? Wala sa probinsya natin yan. Okay. So, sunod na katanungan, maaari po ba magtalaga ng watcher ang isang kandidato o grupo ng kandidato sa loob ng COMELEC office habang umuusad ang COC filing? Yes. Watcher sa COC filing. Actually, kasama yan sa COMELEC Resolution 9518 sa guidelines ng pagpa-file ng Certificate of Candidacy. Any political party, accredited political sa Commission on Elections or coalition of political parties or independent candidates na masasabi na nakapag-file na, they can employ watchers during the filing and reception of the Certificate of Candidacy doon sa opisina ng Commission on Elections. Commission on Elections. Sa amin sa opisina. Wala mo na, hindi mo na lumalabas dito ang PPCRB sa filing. Hindi muna po. Dahil ang papel talaga dyan ay magkaroon muna ng accreditation yung politiko, yung party, tapos sila yung magbibigay din sa kanilang mga alalay for accreditation na bibigyan ng ID, ino-authorize nila na sige sa ganito. Sinasabi niyan sa COMELEC. Ganon din yung PPCRB. Kami, nag-i-screen din ng mga members namin, tinitingnan din namin, may mga info din kami kinukuha sa kanila. Tapos ito rin yung binibigay namin sa aming sa head ng Manila PPCRB at ito ay pinapa-accredited din sa COMELEC. Ganun lahat ang mga ginagawa natin na proseso. Opo. Maayos na proseso talaga. At ganun din po, meron tayong katanungan. Pagkatapos po ba ng filing ng COC, kailan po naman magsisimula ang campaign period? Yan. Iniintay na lahat. Yung campaign period natin ay sa local, sa March 29. March 29. March 29. Good Friday yan. Hanggang? Siyempre, May 11 yan. May 11. Nang hating gabi. Nang hating gabi. Hindi na 5 o'clock, sir? Sana yan. 5 o'clock pa rin. Sa local natin yan. At pagdating naman sa senators at saka party list, ay sa ano yan, sa Pebrero yan ginaganap. No? Kaya medyo malaki yung pagitan, February, kasi malaki March. Yung area. No? So, ibig sabihin, ang March 29 ay para lamang sa lokal. March 29 dito, Leslie. Oh, Mark, calendar Kaya lang, parating tayo ay may kaya lang eh. Kaya lang. Kung titingnan natin yung batas at tayo ay sumusunod sa batas, March 29 pa mga kaibigan. Pero, kung ako naman ay nakakakita ng mga taong nakapaskil na dyan, ay that is form of election paraphernalia na. Pangangampanya na eh. Nakakabit na sa tricycle yung mga pangalan nung party list, lalo na, nakikita ko dyan. At saka yung ibang may pangalan na may year 13, ay palagay ko, ito yung mga campaign materials na yan. So, we mean, campaign period na. Di ba? Pero, matagal pa eh. March 29 na. So, mga kaibigan, mag-usap tayo para maging mature naman tayo sa ganitong sistema. Para sumunod tayo sa batas.
Para ayusin natin once and for all yung ating dapat na ayusin. Tayo naman lahat ay magkakasama dito. Kaya lang, sabi ko nga panawagan natin, hindi naman ako nananawagan na wag iboto sila, baka wala tayong lumabas. Dahil pare-pareho ginagawa. Pare-pareha. Values lang siguro mga kapatid. Kailangan natin ay maging mature enough tayo sa mga gantong usapin. Kung ito ay batas, kailan pa tayo susunod? Kailan pa tayo magiging maayos na politiko na boboto kung ganito yung sistema na ginagawa ng maayos na sistema ng COMELEC, pero tayo pa rin yung parang hindi nakakaintindi sa madalit salita. So, panawagan pa rin, usap tayo para once and for all ay maayos natin itong darating na election. Okay. At yan po ang mga katanungan ng ating mga manunod. Sa bahaging ito po ay hihingan natin ng mensahe ang ating po mga panauhin kung saan po ay lahat ay naghahanda na po para po sa ating papalapit na halalan at election. Unahin na po natin si COMELEC Officer ng Rojas po. Sir Nestor? Ang tagumpay ng Commission on Election, ang tagumpay ng ating halalan sa May 13, 2013, Automated Synchronized National, Local, and ARMM Regional Elections ay nakasalalay sa bawat isa, sa ating lahat. Hindi ito sa Commission on Elections lamang, hindi sa accredited citizens arm ng komisyon, hindi sa media entity, kundi sa ating lahat. Kasama na ang botante, kasama na ang mga players, masasabi nating mga politicians, ano? At sabi nga natin, ay tulungan natin ang bawat isa para mapanatili ang kalinisan ng ating halalan. Maraming salamat, sir. Alam kong mahaba pa panahon ng eleksyon ay makakasama po uli namin kayo at ganoon din po si Atty. John Tambasakan. At ngayon po pakinggan po natin ang panawagan naman po at mensahe mula po sa ating kaibigan sa PPCRP. Sa atin po mga kamay, nakalaan yung pag-unlad ng bawat isa sa atin. Wag po nating isipin na ito ay gawain lang isang mayor o isang governor o isang nakaupo sa ating gobyerno, kundi nasa sa ating mga kamay ang pag-unlad ng bawat isa sa atin. Huwag po nating iasa sa kanila. Manapay, tumulong tayo na intindihin natin ito na ito ay karapatan natin. Unang-una, magrehistro tayo at tayo bumoto. Pumili tayo ng tamang tao na dapat sa palagay ninyo ay karapat-dapat na maging lingkod ng bayan. Sabi nga ni Pinoy, maging boss man lang tayo. At hindi naman nangangahulugan na tayo na yung kikilos. Manapay, katulong din tayo, katuwang tayo, partners in progress. Dapat makita natin ito na ito, nakasalalay ang ating kinabukasan, higit sa lahat, yung ating mga anak o yung magiging anak pa. Tayo po lahat ay makiisa sa mga gawaing ito. At alam ko na ito'y matutupad natin, kasama natin ang Diyos sa paglilingkod. Praise God. Salamat, Tito Resty, at sasamahan niyo pa kami at kasama niyo rin po kami always sa patuloy po na ating pag-antabay dito sa papalapit na election. At sa ating mga kababayan ay nabanggit nga po na sa darating na 1 po ng Oktubre hanggang sa 5 ay makikilala na po natin kung sino itong mga magigiting na kakandidato sa darating pong halalan. Kaya ang panawagan po ngayon ay ngayon pa lamang ay maging mapanuri na po tayo at kilalanin na po natin sila. Huwag na po na, matuto na tayo, sabi nga po sa malayang talakayan kanina, matuto tayo sa mga nakaraan nating mga na eleksyon, kung matuto tayo sa nakaraang mga karanasan. At ang mahalaga po ay makapagdulot ang lahat na ito ng magandang aral sa ating lahat. At sige, Tito Resty, bibigay ko pagkakataon. Maaaring magbumati. Sa pagkakataon po ito, samantalahin ko na dahil kami po sa Couples for Christ ay nagse-celebrate ng 20 years anniversary sa darating na linggo, tomorrow, and everybody is welcome to attend this celebration. We have so many blessed to thanks about this occasion. Kaya lahat po ng member ng community ng Couples for Christ at mga kaibigan namin ay welcome po tayong umattend tomorrow, Sunday, dito po sa JJ. Marami pong salamat. Okay, sir. Congratulations. Sana po magpatuloy pa po ang ating organisasyon ng Couples for Christ. At mga kababayan, inilatag na po sa inyo ng ating mga panauhin ng mga mahalagang impormasyon at detalye para po sa ating tinalakay sa gabing itong papalapit na halalan. Sana po yung nakapulutan natin ng aral. At ganun din po ay gawin natin gabay sa araw-araw. Muli ako po si Jake Gray at maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay. Hanggang sa muli po na edisyon ng Malayang Talakayan dito lamang sa Newsline City Talk.
Newsline City Talk would like to thank K4, City Government of Calapan,